kung saan busy pa rin si Jane sa ilang company-related works. Sa dating apartment ni Eliza, ang plano niya ay palihim na umalis sa gabi. Dala-dala ang kanyang mga bagahe at ni Eliza. Gayunman, nakarinig siya ng ilang mga katok sa pinto. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at pumunta para buksan ang pinto. Nang makita niya si Tyrone, hindi na siya nagulat. Nahulaan na niya na darating ang lalaki. "Papasukin mo ko, kailangan ko makita si Eliza," demand ni Tyrone. "Wala siya dito, kasama niyang bago niyang lalaki," sabi ni Jane na masusing nagmamasid sa mukha nito. "Niloloko mo ba ako? Ilang araw ko na siyang kaibigan at hindi niya sinabi sa akin na may lalaking ini-entertain niya." "Bakit, Tyrone? Dapat ba alam mo na sa kanya ang lahat? Kailangan niyang tiyakin na mapagkakatiwalaan ka niya. Plus, bakit ka ba naiirita sa kanya? Hindi ba sabi mo, ayaw mo na ulit magkaroon ng kinalaman sa kanya?" tanong ni Jane. "Nagbibiro ka ba, Jane?" tanong ni Tyrone, na pilit na hindi naniniwala na may kasamang ibang lalaki si Eliza. "Hindi mo man lang sinagot ang tanong ko. Sa tingin ko, dapat mag-focus ka sa asawa mo at iwan mo na ang boss ko," she said. Napabuntong hininga si Tyrone. "Okay, sabihin mo sa kanya na sorry sa sinabi ko. Kailangan ko na siyang makita ngayon. Please." Bago pa man makapagsalita si Jane, may tumawag sa telepono ni Tyrone at sinagot niya ito matapos makitang si Benji ang caller ID. "Hindi ko alam kung paano nalaman ni Lord Joaquin kung saan tinago si Michael. Pinalaya na nila siya?" tanong ni Tyrone. Hindi pa, pero kinumpirma ng aking mga tauhan na si Lord Joaquin ay patungo doon," ulat ni Benji. "Pwede mo ba silang pigilan?" tanong ni Tyrone. "Yung mga tao natin na makakapigil sa kanila ay nagpoprotekta na sa mga bata. Kung pipigilan natin sila, kulang sa proteksyon ng mga bata. Hindi natin pwedeng gawin ng pareho sa parehong oras," sabi ni Benji. "Pipigilan ko sila. 3 lang sa mga tauhan kung ipapadala mo sa akin. At kung anong ruta ang kasalukuyang dinadaanan nila," demand ni Tyrone. "Boss, napakadelikado nito," ang sabi ni Benji. "Mas magiging delikado kung si Michael ang ilalabas. Ngayon, gawin mo ang sinabi ko," sabi ni Tyrone at ibinaba ang tawag. Samantala, nadama ni Jane na may mali. "Pakisabi kay Eliza na sorry sa sinabi ko. Hindi ko naman siya sinasadyang saktan," sabi ni Tyrone at pumasok na sa loob ng kanyang sasakyan. Nang makatanggap siya ng mensahe kung nasa ng 3 lalaking hiniling niya, nagpunta siya doon. Bawat isa sa mga lalaki may sariling kotse. Nagsignal si Tyrone para sa kanila pagkatapos ay nagsimula na magmaneho. Si Tyrone at 3 lalaki. Nasakay ng malalaking itim na jeep ay pawang nakaparada sa harap ng bahay kung saan tinago si Michael. Para lang makasiguro na nasa loob siya, binuksan ni Tyrone ang pinto ng bahay sa pamamagitan ng pagpindot sa isang code na siya lang ang nakakaalam. Pero laking gulat niya nang hindi niya makita si Michael doon. Nabigla siya, walang ibang makapasok sa bahay na ito maliban sa kanya. Hindi na niya kailangan maglagay ng guard doon para walang maghinala na may tinatago sa bahay. Tumingin siya sa paligid kung may sira bang bahagi ng bahay pero kahit saan ay buo pa rin. Naguluhan si Tyrone. Habang pinipilit niyang bigyang kahulugan ang nangyayari, mahigit 100 sasakyan ang nakaparada sa harap ng gusali. Lumabas ng gusali si Tyrone at napagtanto ng 3 lalaking sinama niya ay pinaluhod sa lupa at nagkalat sa bahay ang maraming sundalo ng pamilya. Napawang nakasuot ng puti at itim, kahit gaano man ka-powerful ang sinuman, imposibleng makatakas sila dito. "Matalino mo siyang nailabas, ano pang gusto mo?" tanong ni Tyrone sa mga sundalo na nakatayo sa malayo sa kanya pero tahimik silang lahat. Bigla silang natigilan nang may humakbang palabas. Hindi na gaano nagulat si Tyrone nang makita niya si Lord Joaquin. Inutusan ni Lord Joaquin ang 5 sa mga tauhan niya. "Dalhin mo sa akin ang apo ko." "Okay, Master." Tumakbo ang 5 sundalo sa loob. Bumalik ang 3 lalaki at sinabi kay Lord Joaquin, "Master, wala kaming makikitang tao sa loob. Nasaan na si Michael?" Galit na tanong ni Lord Joaquin kay Tyrone. "Huwag mo kong paglaruan, Master. Pinalabas mo na siya dito," sabi ni Tyrone. Kinuyom ni Lord Joaquin ang kanyang kamao at inagaw ang isang dagger mula sa isa sa mga sundalo na nakatayo. "Sinusubukan mo ba talaga ako, Tyrone? Itinago mo siya sa ibang lugar, hindi ba? Huwag mong isipin na hindi kita kayang saktan dahil lang sa miyembro ka ng aming angkan. Dito kayo nagpunta dahil alam nyo nandito siya. At tama, dito ko siya itinago at hindi ko alam kung paano siya nawala," sigaw ni Tyrone.
Lumapit sa kanya si Lord Joaquin at inilagay ang kutsilyo sa leeg niya. Papatay mo ba ngayon ang sarili mong apo? Tanong ni Tyrone. Natawa si Lord Joaquin mula nang kinidnap mo si Michael at pinahirapan. Inalis mo ng pagiging apo ko sa'yo, Tyrone. Pinahirapan? Paano mo nalamang pinahirapan ko siya kung hindi mo siya pinaalis dito? Tanong ni Tyrone. Bakit ko naman siya inaalis dito at hinihiling sa'yo na palayain siya kung nailabas ko na siya? Malamang magkakasama tayo dito at paparusahan kita ngayon dahil sa pagdukot sa kanya. Lord Joaquin said. Nadama ni Tyrone ang senseridad sa boses nito at saka nagtaka kung paano nakalabas dito si Michael. Kahit na si Michael ang kasalukuyang pinakamakapangyarihan na tao sa North Hill, magiging imposible para sa kanyang makalabas dito. Nasaan na siya? Ito ang huling pagkakataong ibinibigay ko, Tyrone. Tanong ni Lord Joaquin habang hawak ang dagger na mas malapit kay Tyrone na para bang papatayin niya ito anumang sandali mula ngayon. Naisipan ni Tyrone na gumawa ng isang hakbang, tulad ng pag-agaw ng kutsilyo mula sa lalaki ng mabilis at pagbabanta. Napapatayin siya kung hindi umatras ang mga sundalo. Pero naisip ni Tyrone ang naturang gawain ay magiging walang galang sa master ng angkan, kaya sinagot lamang niya ito. Hindi ko alam. Humakbang ng ilang layo si Lord Joaquin at sinabing, ito ay malinaw na hindi ka takot sa kamatayan. Tignan natin sa ipapakita ko sa iyo ay magsasalita ka na. Bumaling si Lord Joaquin sa mga tauhan niya at nag-utos. Dalhin mo siya dito. Kumislap ang mga mata ni Tyrone habang nagtataka kung sinong dadalhin. Natigilan siya nang makita si Alyssa. Agad na pinaluhod si Alyssa kay Lord Joaquin. Dapat ko bang patayin siya pagkatapos ay isama sa hukay ang 6 mong mga anak? Para lang sabihin sa akin kung nasaan si Michael? Tanong ni Lord Joaquin. Handa kang pumatay ng isang inosenteng babae at 6 na inosenteng bata para sa isang mamamatay tao? Sabi ni Tyrone na parang hindi na siya nag-alala kay Alyssa. Pero sa totoo lang sobrang bothered at takot siya pero hindi niya maipakita. Sinampal ni Lord Joaquin ng malakas si Alyssa at kumikislap ang mga mata ni Tyrone. Ikaw, galit siyang tumakbo patungo kay Lord Joaquin pero bago pa man siya makarating sa kinaroroonan ni Lord Joaquin, mga 40 sundalong tumakbo sa kanya at pinasubsob siya sa lupa. Agad na nakatali ang 2 kamay niya sa likod. Ikaw ang apo ko at dugo ko. Akala mo ba kaya kitang patayin? Hindi pero kaya kong manakit, sabi ni Lord Joaquin. At muling sinampal si Alyssa. Naramdaman ni Alyssa ang metalikong lasa ng dugo sa sulok ng kanyang pisngi. Hindi siya umiyak ni gumawa ng anumang tunog para nasaktan siya sa sampal ng matanda. Nang sumakop ang dugo na may halong laway sa kanyang bibig, nilawayan niya ito at tiningnan si Tyrone ng blanco. Hindi rin nagpahayag ng emosyon si Tyrone na nakatingin sa kanya. Parang estrangherong tingin nila sa sarili nila. Kailangan nilang kumilos ng ganito para linlangin ang mga tao dito na walang pagmamahalan sa pagitan nila. Pero nag-react na si Tyrone sa sampal na ibinigay ni Lord Joaquin kay Alyssa, kaya nakumpirma na siyang may malasakit sa kanya. Nagtataka si Tyrone kung bakit hindi nila ni Lord Joaquin dito si Marcella. Bakit niya dadalhin si Alyssa na hindi man lang niya asawa? Hindi ba dapat si Marcella ang pinapahirapan dito? Ito ang asawa niya? Huwag mo kong punuin, Lord Joaquin. Huwag ninyong hayaang sirain kong buong angkan. Babala ni Tyrone. Lord Joaquin smirk at tinawakan ng buhok ni Alyssa. Kinila niya ito ng mahigpit kaya napasigaw si Alyssa sa sakit. Nasaan na si Michael? Sabi ko hindi ko alam, sagot ni Tyrone. Iwan mo na siya. Nakikiusap ako. You are hurting her. Naluha si Tyrone na makita niyang hinila ng mahigpit ni Lord Joaquin ang buhok nito na tila ba pilit na hinuhugot ng lahat ng buhok nito sa ulo nito. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Alyssa, kaya nagsimulang bumuhos ang banayad na luha sa mga mata niya pero hindi na niya ginawa pang tunog. Nakatingin lang siya kay Tyrone. Ang bungang ka ng magbabayad nito. Isinusumpa ko sa buhay ko. Pagbabanta ni Tyrone. Lord Joaquin smirk. Ito ang simula ng pagpapahirap sa mga babaeng mahal mo. Binitawan ni Lord Joaquin ang buhok ni Alyssa at tinanong siya. Ilan ang may access sa bahay na ito? Ako lang. Ang totoong sagot ni Tyrone. Suriin ko ang bahay ay may sira. Utos ni Lord Joaquin sa kanyang mga tauhan. Hindi na masira ang bahay, sir. Wika ng isa sa mga lalaki. Hinawakan ni Lord Joaquin si Alyssa sa leeg na parang papatayin niya to. Sabihin mo sa iyong manliligaw na sabihin sa akin kung nasaan si Michael. Sigaw niya. Umiwas ang tingin si Alyssa dahil na kung anong laway na lalaki nagkalat sa mukha niya, muli niyang tinignan ng matanda at nakakunot ang mukha. Hindi ko siya manliligaw.
Tinaas ni Lord Joaquin ang kanyang kamay para sampalin siya, pero may tinig na sumigaw mula sa malayo. Stop! Tumingin sa paligid si Lord Joaquin para makita kung sinong nagsalita. Samantalang ang mga tauhan niya ay naghanda ng kanilang mga armas para makita ang taong sumigaw. Biglang nakapalitan ng putok ng baril at naging madugo nang wala sa oras. Samantala, nakita ni Eliza ang isang lalaki nakaitim na tumatakbo papunta sa kanya. Tinakpan niya ito ng kanyang Amerikana at sinabing, "Ihahatid na kita sa bahay mo." "Sino ka?" tanong ni Eliza, bagamat natatakot na baka talagang tumama sa kanya ang bala. Anumang oras mula ngayon habang lumilipad ang bala, kaliwat kanan. "Pwede kang magtanong mamaya, please," urgent na sabi ng lalaki. Alam ni Eliza na wala siyang magagawa kung hindi hayaan ng lalaking ito na iligtas siya. "Okay," sabi ni Eliza at binuhat siya ng kakaibang lalaking naka-bridal style at nagsimulang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Habang nasa kanyang mga bisig, hinahanap ni Eliza sa paligid si Tyrone pero hindi niya ito makita. Malakas ang tibok ng puso niya sa takot at umaasa siya na magiging ligtas ang lalaki. Ang kakaibang lalaki, pagkalagay kay Eliza sa likod ng upuan, sinara niya ang pinto at pumunta para buksan ang pinto ng driver's seat. Pero isang balang tumagos sa kanyang balikat at siya ay nahulog sa kotse. Napasigaw siya sa sakit. Nakita ito ni Eliza at gusto niyang buksan ang pinto para iligtas ang lalaki pero sumigaw ang lalaki. "Hindi, manatili ka sa loob." Nagawa ng lalaki na makapasok sa loob at nagsimulang magmaneho gamit lamang ang isang kamay. Ang isa pa niyang kamay ay nasasaktan ng husto. Nagsimulang umiyak si Eliza. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Ilan pa kaya ang mamamatay sa ngalan niya? Nang makitang may dugo nang bumubuhos sa mga bisig ng lalaki, naiyak na lamang siya. Ang malakas na putok ng baril ay nagdulot na ng trauma sa kanya. Dahil hindi tipo si Eliza ang mahilig sa karahasan, kaya nanginginig lang siya sa takot. Ipinasok ng lalaki si Eliza sa loob ng mansyon nito at bumaba. Pero bago pa man niya mabuksan ang pinto ng kotse para kay Eliza, natumba na ito. Maraming dugo ang nawala sa kanya buhat ng tama ng baril. Mabilis na bumaba si Eliza at nag-squat sa harapan niya. Tumitibok ang puso niya, umaasang hindi patay ang lalaki. Nang makitang humihinga na ito, agad niyang gustong tawagan ng ambulansya pero alam niyang mabubulabog ang kapulisan at lalong magkakagulo. Sa huli siya pa ang mapapahamak. Ilang saglit pa may pumasok na kotse at bumaba si Jane. "Jane, buti at dumating ka. Halika at tulungan mo kong buhatin siya sa loob, please." Sumugod si Jane papunta sa kanya at pareho silang binuhat at hindi kilalang lalaki nagtungo para ihiga ito sa mahabang sofa sa sala. "Invite a trusted doctor quickly," sabi ni Eliza habang mabilis na tumakbo mula sa sala para kumuha ng first aid. Ginawa ni Jane ang inutos at sinuri ang temperatura ng kakaibang lalaki habang si Eliza ay nagsimula silang magbigay ng first aid sa kanya. Kailan ba makakarating ang doktor dito? Hindi nakatiis na tanong ni Eliza. Ayaw niyang mamatay ang misteryosong lalaki bago dumating ang doktor. Sa lalong madaling panahon, sinabi ko sa kanya kung gaano to ka-urgent. Nang matapos magsalita si Jane, may marinig na katok sa pinto. Tumayo si Jane at sumigaw. "Pasok!" Lumitaw ang doktor dalang kanyang mga kagamitan kagad na nagsimulang magbigay ng paggamot sa lalaki. Habang sina Eliza at Jane ay nakatayo lamang sa tabi, malayo at kinakabahang nanunood. Matapos ang 30 minuto, naging matatag ang paghinga ng lalaki na matanggal ang bala sa kanya at nabigkis ang nasugatang bahagi ng kanyang katawan. Tumayo ang doktor mula sa kinaupuan niya at bumaling kay Jane. At Eliza na tahimik na nakatayo, simula nang pumasok siya dito. Magiging maayos siya. Sa ngayon, kailangan niya ng maraming pahinga. Kailangan niya ng maraming tulog pero tuwing gigising siya, sabihin mo sa kanya na uminom ng mga gamot na ito para mas mabilis siyang gumaling. Inaabot ng doktor ang listahan na naglalaman ng mga gamot na bibili nila para sa lalaki at reseta. "Okay, salamat," sabi ni Jane at umalis ng doktor. "Sino ba siya?" "Shh!" Hinawakan ni Eliza si Jane at nilayo sa sala at dinala sa silid. Nang makapasok na sila sa loob ng kanyang silid, nagsimula siyang magsalaysay kung paano siya nakatanggap ng tawag na pumunta at iligtas ang kanyang mga anak para lamang makarating doon at makidnap ng ilang sundalo. Nasundalo pala ng pamilya Aliman. Pinaliwanag din niya ang lahat ng ginawa sa kanya ni Lord Joaquin sa harap ng bahay kung saan tinago ni Michael at kung paano naging madugo ang lugar. Ligtas pa ba si Tyrone? Nag-aalala si Jane kay Tyrone. Sana talaga safe siya. Sa tingin ko, ang misteryosong lalaking itong nagsama sa mga tauhan niya para iligtas ako, sabi ni Eliza. Ewan ko ba kung sino siya?
Nag-iisip na sabi ni Jane. Same here, malalaman natin pagising niya. Sabi ni Eliza at saka tinawagan si Tyrone. Tumawag siya ng hanggang 19 na beses. Pero hindi sinasagot ang kanyang tawag. Naggalala ako, hindi sumasagot si Tyrone. Sabi ni Eliza, kalma na lang tayo. Siguro hindi pa siya settled. Hindi naman siguro ganun kadaling mamatay ang isang lalaking tulad ni Tyrone. Pagpapakalma ni Jane kay Eliza even though siya mismo nagduda kung buhay pa ba si Tyrone doon o hindi. Nakatanggap ng tawag si Eliza sa sandaling ito at kaagad niyang kinuha ang cellphone niya nang umaasang si Tyrone pero si Ismael pala to. Kuya, malungkot na tawag ni Eliza. Okay ka lang ba? Nasaan ka na? Tanong ni Ismael. Safe ako't nasa bagong bahay ko. Kamusta na si Tyrone? Pero walang narinig na sagot si Eliza at biglang natapos ang tawag. Natigilan si Eliza. Anong sabi? Tanong ni Jane. Kuya ko, naputol ang tawag. Hindi niya sinabi sa akin ang tungkol kay Tyrone. Malungkot na sagot ni Eliza. Lalo pa nadagdagan ang kanyang pag-aalala. Mga 10 minutong lumipas. Dumaan ulit sa phone niya ang tawag ni Ismael at nabilis siyang sumagot. Kuya, bakit mo pinatay ang tawag kanina? Patay na ba si Tyrone? Wala ka ba sa bahay mo? Nasaan ka na? Tanong ni Ismael. Sa bago kong mansyon. Kamusta na si Tyrone? Ang bagong mansyon mo? Ipadala mo na sa akin ang address ngayon. Sabi ni Ismael at binaba ang telepono. Galit na tinapon ni Eliza ang phone niya at tumayo. Bakit niya binabaliwala ang tanong ko tungkol kay Tyrone? Hindi na napakinggan ni Jane ang sinasabi ni Ismael dahil hindi naman naka-loudspeaker ang telepono. Kalma ka lang Eliza. Pagdating ni Ismael, hindi na siya makakapag-skip ng sagot sa mga tanong mo. O malamang may dahilan siya kung bakit ayaw pa niyang pag-usapan si Tyrone. Yumuko ito't kinuha ang phone niya pagkatapos ay mabilis na nag-text ng address ng kanyang bagong mansyon kay Ismael. Ilang saglit pa ay naglakad na silang dalawa pabalik sa sala. Tahimik silang dalawa sa magkaibang sofa habang ang misteryosong lalaki nakahiga pa rin sa pinakamahabang sofa. Hindi napigilan ni Eliza ang tingnan na matangkad na lalaking napakatigas at gwapo ng mukha. Tumingin siya kay Jane na abala sa phone at bumulong. Ano bang ginagawa mo? Sinusubukang makita kung may anumang balita tungkol kay Tyrone online. Tugon ni Jane. May nakita ka ba? Hindi, wala pa. Bulong pabalik ni Jane. Pinipilit nilang ibaba ang kanilang boses para hindi magising ang lalaking natutulog. May kumatok sa pinto niya at tumayo si Eliza at nagsalita habang papunta sa pinto. Pumasok ka na please. Pumasok si Ismael at kagad siyang niyakap ni Eliza. Namiss na niya ito nang matagal na rin niyang nakita. Kuya, pagod na ako sa lahat. Nagsimulang umiyak si Eliza. Okay lang, nandito na ako ngayon. Inakas siya ni Ismael sa salat nang makita niya ang lalaki nakahiga sa kama. Tumigil ito sandali at tinanong si Eliza. Sino to? Sinalaysay ni Eliza kung sino ang lalaki, kung paano siya sinubukang iligtas nito. Tumanggap ng bala kung paano niya ito inihatid pa uwi at kung paano siya kumuha ng doktor para alisin ang bala sa kanyang katawan. Umupo si Ismael at sinabing, huli kong nalaman na si Tyrone ay natake ng kanyang angkan. Nailigtas sana namin siya bago dumating ang ilang kakaibang hanay ng mga tao para iligtas siya. Mga hindi kilalang tao? Ulit ni Jane. Oo, hindi namin alam kung sino sila. Tinalo nilang marami sa sundalo ni Aliman at iniligtas si Tyrone. Kasalukuyang nasa bahay niya si Tyrone at lahat ng mga estrangherong yon ay hindi na matagpuan, sabi ni Ismael. Nakakapagtaka, ang sabi ni Jane. Talagang nakakapagtaka, dagdag pa ni Ismael. Na-relieve. Si Eliza naligtas si Tyrone pero bakit hindi niya sinasagot ang tawag nito? Ilang beses kong tinawagan si Tyrone pero ayaw niya sagutin ang tawag. Alam mo ba kung bakit? Tanong ni Eliza. Hindi, si Benji lang ang nakakaalam kung bakit. Thing is, hindi kinikilala ni Tyrone kung sino ako sa kanya. Naalala lang niya si Benji, agad na tinawagan ni Eliza si Benji at sumagot siya. Miss Eliza, huwag kang mag-alala kay Mr. Tyrone, ligtas na siya. So bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Tanong ni Eliza. Hindi niya ako binigyan ng permiso na ibunyag yan, sorry. Pero basta alam mo, maayos na siya, sabi ni Benji. At ang mga anak ko? Tanong ni Eliza. Okay, di naman sila, ang sagot ni Benji. Napabuntong hininga si Eliza. Hindi ko pa nakausap si Tyrone mula nang magsalita siya sa akin ng ilang masasakit na salita. Anyway, sabihin mo sa kanya na tawagan ako kapag free siya. At ibinaba ni Eliza ang tawag. At least, ligtas sa mga taong pinakamahalaga sa akin. Mabigat na buntong hininga ni Eliza. Ang kakaibang lalaki sa mahabang sofa ay biglang umubot, lahat ng tao ay nakatuon ng kanilang tingin sa kanya. Nang buksan ng mga matay, unti-unti niyang inilibot yon at marahang umupo. Tinignan niya ang lahat ng tao sa kwarto, mula kay Jane hanggang kay Eliza hanggang kay Ismael.
Naalala mo ba ako? Iniligtas mo ko, sabi ni Eliza at nakakunot ang noon ng lalaki. Oo, maiksing sagot ng lalaki at napapikit sa sakit. Sino ka? Tanong ni Ismael. Nylon Trevor, ang prinsipe ng East Hill. Tugon niya't lahat ng tao sa kwarto ay napagalitan na isang nakakagulat na tingin. Nylon Trevor? Gulat na bulalas ni Jane. Narinig ng lahat ang mga alingaungaw ng lumang sistema ng pamahalaan na ginagawa pa rin ng East Hill at West Hill. Nagsasagawa pa rin sila ng sistema ng monarkiya, hindi tulad ng North Hill at South Hill na nagsasagawa ng demokratikong sistema ng pamahalaan. Sa totoo lang, ang apat na bansang North Hill, South Hill, East Hill at West Hill ay mga karatig bansa na may mahusay na bansa at wala ang may dahilan para makipag-away sa isa't isa sa nakalipas na daang taon. Para makasigurado agad, nag-research si Jane sa kanyang cellphone. Jane, nakumpirma mo na ba? Madaling hulaan ni Eliza kung anong ginagawa ng kanyang personal assistant sa cellphone niya. Tumayo si Jane at pinakita ang screen ng telepono kay Eliza. Tinignan ni Eliza at kinumpirmang tunay nga ang misteryosong lalaki ang prinsipe ng East Hill. Kaya naman hindi katakataka na mukha siyang hot. Kinuha ni Ismael ang telepono kay Eliza at kinumpirma. Nice to meet you, Prince Nylon Trevor, sabi ni Ismael. Ganon din ang sinabi ni Eliza at inulit din ni Jane ang mga salitang yon. Nice to meet you all at salamat sa pag-shave mo sa akin, sabi ni Prince Nylon. Hindi alam ni Eliza kung bakit nakikita niyang napaka-attractive ni Prince Nylon habang nakatitig siya sa kanya ay mas lalo itong mukhang gwapo sa kanyang harapan. Nahalata ni Jane ang itsura ni Eliza at saglit siyang umubo nang matanto niyang naligaw si Eliza sa pagtingin kay Prince Nylon. You're welcome. Pero maraming salamat sa pag-save mo sa akin. Kung tamang hula ko, pinangunahan mo ang mga lalaking yon na humarap sa sundalo na angkan ng pamilya Aliman, hindi ba? Tanong ni Eliza. Tama, nagpunta ako rito para sa isang business meeting sa ngalan ng aking kaharian. Pero nang ipaalam sa akin ng aking mga tauhan kung paano ang isang magandang babaeng tulad mo ay sinasampal ni Lord Joaquin, nagpasya akong hamunin siya, sabi ni Prince Nylon. At hindi ba't baka maging dahilan yan ng away sa pagitan ng ating bansa at ng inyong bayan? Tanong ni Jane. Alam ko, pero walang nakakaalam ng identity namin maliban sa mga tao sa room na to. Kaya payo ko na lahat tayo panatilihin ng aking pagkakakilanlan isang lihim. Kung sakaling mali kang mga sekreto, at least malalaman ko na isa sa atin ang gumawa nito sa akin. Ibig sabihin nag-traitor ka. Prince Nylon said, nakatanggap ka ng bala sa ngalan ko, hindi kita kayang ipagkanulo. Si Ismael ang aking kapatid sa dugo na lubos kong pinagkakatiwalaan. Hindi kanya kailanman ipagkakanulo at tungkol kay Jane, ang aking kapatid na babae mula sa ibang ina. Hindi niya kailanman maibubunyag ang inyong pagkakakilanlan sa sinuman. Kaya huwag kang mag-alala, okay? Wika ni Eliza, tumangulang siya. Excuse us. Tumayo si Ismael at nag-gesture na sumunod sa kanya si Eliza. Eliza, anong naisip mo kay Prinsipe Nylon? Tanong niya. Wala lang, I guess makakaalis na siya soon. Hindi ko sinasabing ipilit mo sarili mo sa kanya pero kung nag-aalok siya na maging kaibigan mo'y tanggapin mo na. Ani Ismael. Ang lahat ng mga kalapit na bansa ay ginagalang ang East Hill ng malaki. Napakalakas nila kung kaya mo siyang kaibiganin tulad ng pagtulong niya sa iyo ngayon, hindi mabilang na beses kanyang tutulungan at makakatulong pa para mabawi ang mga anak mo, ani Ismael. Paano kung may hinihingi siyang kapalit? Tanong ni Eliza at dinagdag pa. Tulad ni Michael. Makinig ka Eliza, hindi lahat ng lalaki ay pareho. Si Michael ay isang walang silbing idiot at isang spoiled bastard. Lagi siyang may ulterior motive pero napakarami ko nang narinig tungkol sa prinsipe ng East Hill. Sa tingin ko'y mabuting tao siya. Pero nasa sayo pa rin yun. Hindi mo kailangang gawin ang sinabi ko. Gawin mo lang ang anumang gusto mo. Ang ibinibigay ko lang sayo ngayon ay advice lang. Hinila siya ni Ismael palapit sa kanya't niyakap. Aalis na ako ngayon. Kung sakaling may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling tawagan ako. Iiwan mo ba kami sa isang estranghero? Paano kung saktan niya kami? Tanong ni Eliza. Kung gusto kanyang saktan, hindi ka sana niya inalis sa dugo ang lugar na yon at tumanggap ng bala para sa'yo. Ngumiti si Ismael at lumayo. Tumalikod si Eliza kay Prince Nylon, ibinabalang ang ulo at nakapatong ang dalawang kamay sa malalaking hita nito. Magandang kanyang pangangatawan at mukhang napakalaki pero super gwapo niya. Dahan-dahan naglakad si Eliza pabalik sa sala at umupo. Itinaas ni Prince Nylon ang ulo kay Eliza at nagtanong, takot ka ba sa akin? Tumingin si Eliza sa pinto then bumalik sa kanya. Takot? Siyempre hindi. Hindi kita kayang saktan.
Ang araw na nasaktan kita ay ang araw na magpapakamatay ako. Naniniwala ka ba sa akin? Tanong niya at nagpalitan ng tingin si Eliza kay Jane na mukhang nagulat din sa sinabi nito. Tumayo siya na napakataas bigla tumingin sa paligid, agad siyang lumayo sa kanila. Kakapasok lang niya sa kusina, ligtas ba tayo o dapat ba tayong tumakbo para sa ating buhay? Tanong ni Jane. Hintayin natin kung anong balak niya, sabi ni Eliza at hindi nagtagal dumating si Prince Nylon na may hawak na kutsilyo. Agad na tumayo si Jane at Eliza at gustong tumakbo palayo pero nagsalita siya sa matigas at makapal niyang accent. Huwag kayong matakot, hindi ko naman kayo sasaktan. Takot na hinawakan ni na Eliza at Jane ang kanilang mga kamay habang nakatingin sa kanya sa gulat. Gusto ko talang patunayan ang mga sinabi ko. Sabi ni Prince Nylon na tinusok ang kamay niya, agad na bumuhos ang dugo. Sabay sigaw ni na Eliza at Jane. Bakit mo ginawa yun? Sigaw ni Jane. Para patunayan na talagang magpapakamatay ako kung sakaling masaktan ko si Eliza. He said, paano mo nalaman ang pangalan ko? At muli gusto kong itanong, paano mo nalaman ang address ng bahay ko? Kakalipat ko lang sa mansyon na to, tanong ni Eliza. Akala mo ba ililigtas kong isang taong hindi ko kilala? Pagkatapos sabihin sa akin ng mga tauhan ko na binubuli ka, sinabi ko sa kanila na gawin ang lahat ng pananaliksik tungkol sayo at boom, nalaman kong lahat tungkol sayo, sabi niya. Napabuntong hininga si Eliza, kakaiba ito, hindi ka pa nga lubusang gumagaling. Pero sinasaktan mo naman ang sarili mo. Itinapon ni Prince Nylon ang kutsilyo at umupo. Eliza, ayos lang ba sa'yo nagamutin ng mga kamay ko? Nagpalitan ng tingin sina Jane at Eliza na tila nagtatanong kung kaya nilang maglakas loob na lumapit sa kanya. Mukha siyang imposibleng lapitan. Hindi ako natatakot, nakakatakot ka. Sabay sabi ni Jane at Eliza at napatawa siya. Nang makita siya ng dalawang babaeng tumatawa, na-relieve sila. Kunin mo na kaagad ang first aid kit, demand ni Eliza at mabilis na tumakbo si Jane. Pagkatapos lumapit sa kanya si Eliza at dahan-dahang umupo sa tabi niya. Ang kamay mo please. Hiling niya at inunat ni Prince Nylon ang mahabang kamay nito sa kanya. Natanggap ni Eliza ang kanyang kamay at nalaman niyang napaka-sexy nito. Mahaba ang kanyang mga daliri at medyo mabuhok ang kanyang balat. Instinctively, niyang tinignan ang mukha nito at napakong mukha nila habang magkatitigan.